senaryo na kapag ka umangal ka tapos i-report ka doon kay Lalamove, tagilid talaga yung ratings natin doon kay Lalamove. So ayan yung isa sa mga hindi nakikita ng mga customer o kaya nilalamove na may ganun senaryo na lugin-lugin talaga kami mga drivers. So di ba, napakahirap. Tapos isa pa, mayroon pang mga notes ako nakikita na sabi naka-regular lang siya tapos 300 kilograms pa na sanang ibig sabihin nun, hindi naman lahat ng pagkataon, pero sa pakiramdam ko lang kapag 300 kilograms yung nagbubuk, malamang halos puno na yung sasakyan mo niyan. Hindi naman lahat, pero malamang halos puno na yung sasakyan mo diyan. Kaya minsan pagka 300 kilograms yung una kong booking, hindi ko talaga siya ina-accept unless mayroon siyang unless mayroon siyang notes doon na ganito lang siya, ilang piraso lang siya. So ina-accept ko siya kung may mga notes na pakiramdam ko hindi naman siya makakapuno kagad yung sasakyan natin. So minsan kasi talaga tunugan din dito sa sa Lalamove. So isa pa, meron pa nagno-note na yung note niya, balikan natin yung note ng customer na sabi niya, sana po wag na nating i-double book kasi nag-rush yung yung may-ari nito. Tapos makikita mo yung yung pair niya, naka-polling pa minsan, polling na nga, rush pa siya. So saan ka pa? Di wala pa kahirap sa ating mga driver o kaya riders yung mga ganong sitwasyon na parang pakiramdam natin naaapi tayo, pakiramdam natin nalalamangan tayo ng mga customer. So sana yung mga customer naman magkaroon naman kayo ng konting pakiramdam na okay ba, kumikita ba si mamang driver dahil doon sa ipapadala ko, or kaya niya bang sabayan, kaya niya pa bang sabayan yung customer. So sana lang talaga magkaroon ng awareness yung ating mga customer, dahil nakapanood sila sa ganitong mga vlog na ang buhay namin nasa mga customer din so pero dapat din kumikita din kami para sa aming pamilya. Kung halimbawa kayo kumikita rin kayo sa pagpapadala sa amin, dapat kumita rin kami. Yun lang dapat, sana pantay yung sitwasyon, hindi yung parang nalalamangan kami. Sa totoo lang, parang nalalamangan kami sa ganitong sitwasyon na nakadagay nga double book tapos plus polling pa. Kung hindi mo namang kayang sabayan dahil puno lang yung sasakyan mo, wala rin, di ba? So ayan yung araw ko ngayon na malas tayo ngayon, hindi natin kayang sabayan yung kasi puno na tsaka mabigat din yung yung deliver ko ngayon so kaya ako pagdating ko doon sa drop off, hindi na lang ako nagkwento kasi baka magpagkwento pa ako ng hindi maganda pakinggan. So iniwasan ko na rin yon. So although nagbigay naman ng tips si customer, 658 yun, nagbigay siya ng 700. So magkano yung tip niya? 40 plus 42. So mas okay na rin yung kaysa naman sa wala. Minsan kahit barya na lang talaga kung kinukuha pa ng customer. So yan po, medyo mahaba yung kwento natin. Okay, sana may napulot yung mga customer natin at saka yung mga driver din natin. So ingat-ingat din po sa atin mga driver at sana kumita tayo pare-pareha. So ayun nga lang, ako ngayon medyo alat ako ngayon sa araw na to. So kuha na lang ako ng booking, siguro mag-double book ako pabalik, and then hopefully makakuha tayo ng polling, maka-polling tayo. Yung iba kasi sabi nila wag daw kuha yung polling kasi namimiyasa yung customer. Sa totoo lang, kikita ka sa polling kung ma-manage mo siya ng maayos. Kung halimbawa yung polling mo hindi naman siya masyadong malayo doon sa pagdadrapan mo ng dalawa, okay lang yun. Pero kung malayo talaga, wag mong kunin. Sa totoo lang, naranasan ko yung polling, kumuha ko malayo, akala ko kikita ako kasi medyo malaki yung polling. Yung po sobrang layo naman kasi nga pag polling kasi halos minsan wala pa 10 piso isang kilometro niyan. So halimbawa kung 25 kilometers, di 250 lang yun, di ba? So napakahirap niya rin. So kaya nga talaga mag-strategy ka. Kung magpo-polling ka, dapat along the way doon sa dalawa mong drop off. Good day po sa ating mga paps. So andito na naman tayo sa C5, sa service road ng C5 Taguig. So
particularly yung Taguig area ito. Tapos nato C5 naman yung kabila. So ayan, kumustahin natin yung biyahe natin. So ngayon nakaisang biyahe lang tayo dahil nagkamali tayo ng kuha. Ang nangyari, hindi naman siya overload, kundi puno na kagad sa sasakyan natin. So hindi na tayo makakakuha ng polling o kaya yung pan second book natin. So malas yung araw natin ngayon. Hindi naman tayo nagka-cancel pagka ganun, kasi pag nag-cancel tayo, mahirap ibawi yung mga ganong mahirap bumawi kapag nag-cancel tayo. So iniingatan natin yung ating mga rating. So yan, napakahirap, di ba? So ayan lang, doon sa mga customer din, sana na mga alam naman nila na yung booking fare ngayon ng Lalamove ay napaka ito napaka natin, napakababa naman. So halimbawa naman, kung halimbawa marami naman yung yung inyong mga parcel o puno na sa sasakyan, hindi na makapag double booking, sana magkaroon din kayo ng consideration, di ba? So although mahirap para sa inyo yan, kasi hindi nyo naman talaga alam yung kwento ng pero naniniwala ako na sa vlog na to, yung mga sana makapanood mga vlog na to, na sana halimbawa naman na sobrang laki na inyong mga parcel at hindi na talaga kayang o kumuha pa o mag-accept pa si mamang driver ng pan-double booking niya, sana naman magkusa naman tayo magbigay ng mga tip man lang o kaya dagdag, di ba? Kasi at the end of the day, dapat naman talaga tayo magkaroon ng ng kusa, kasi lugi naman talaga, sa totoo lang, lugi talaga kami. Katulad ngayon, lumabas ako alas 10, tapos ngayon alas 3 na, nakaisang booking pa lang ako. So 750 pa lang yung ko, kasi nga dapat magdo-double book ako. Kung nakapag-double book ako, at least sana maka 1,000 plus man lang ako ngayon. Okay na sana, kaso wala tayong magagawa. Yan ang required ni Lalamove na double booking nga. Paano naman kung katulad niya na puno na yung sasakyan natin, hindi na tayo makapag double book, di ba? So lugi talaga kami. So nakasalalay lang doon sa ating mga customer, kung halimbawa may puso naman sila na gininto ang puso. Yun lang. So yun po, sana magkaroon ng ng awareness din yung ating mga customer, na pagka ganun yung sitwasyon na puno na din yung sasakyan, sana magkusa naman sila, magbigay naman sila pampalubag do, pambawi man lang kay mamang driver, kasi alam naman natin na sobrang baba na nga, inalis na yung base fare, wala pang surcharge. So kawawa naman talaga kami. So sa totoo lang, ayun po yung aming mga hinanakit, na kawawang kawawa. Tapos may nakikita pa ako din doon sa mga napakarami talaga ng problema ngayon sa sa mga customer natin. Although hindi natin sila masisisi, kasi kulang din sila sa kaalaman. Ang alam nila, sige lang sila ng sige, hindi nila alam na medyo masakit na pala yung nagagawa nila doon sa mga driver. Katulad ko, ako kasi hindi ako maangal, hindi ako masyadong umaangal doon. Halimbawa, lugi talaga ako sa biyahe. Hindi ako umaangal kasi parang bakit pa ako magsasalita sa kanila, parang mamaya pag nagsalita ako tapos ibabagsak din ng ratings ko, lalo tayong mapapasama. So sana talaga makita din ng mga nilalamove na mayroong mga ganong senaryo, na sana naman magkaroon sila ng awareness na halimbawa puno na yung sakyan, kung maaari sana dagdagan naman nila yung o kaya kung halimbawa yung ikakarga nila isang puno na yung sakyan, so isang biyahe lang talaga, dapat at least man lang sana ma-double fares yung ganon sa sitwasyon. Kaso walang pakialam sila Lalamove sa ganung sitwasyon. Hindi niya pinakikialaman yung ganung sitwasyon. Kaya although mayroon naman talaga nangyayari na gano'n, na isang biyahe pa lang puno na, so wala kang choice kundi ibiyahe mo na siya. Kasi kung makikipag-bargain ka doon sa may-ari, tapos pag sinumbong ka naman ng may-ari na sabi nagpapadagdag ka, mababan ka rin doon sa kay Lalamove. So ayan yung iniingatan din natin yung mga ganun. So yun lamang po, maraming salamat. At sana talaga yung mga customer matuto rin sila na kailangan din natin kumita. So maraming salamat at ingat po sa ating lahat, mga customer and mga
Transportify at saka Lalamove. So maraming salamat po sa inyo lahat, and thank you very much sa panonood, and follow and share po sa ating videos. Maraming salamat po, and thank you very much, and have a nice day po. Thank you.